Pero yan po ay utang at ang tagabayad daw po ay si BBM sa mga inutang nito po ni Pangulong Duterte. Yan po mga pag-usapan. Gustong banatan ni Enrile si Duterte pero lumalabas po na ang tunay niyang binanatan si BBM at hindi po si Pangulong Duterte. Actually, pinuri niya si Pangulong Duterte nang hindi sinasadya. Nais niyang banatan pero ang naging kinalabasan, papuri po kay Pangulong Duterte at banat po actually kay BBM. Yan po mga pag-usapan natin pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang iniintay nyo? Pindot na, okay, pag-usapan natin, no? Ito po, unahin na po natin kung ano na lang po yung mauna rito, no? Sa ating mga tinantusan para hindi po tayo nalilito. Iyan. Okay. Ayusin ko lang tong ating hanap buhay. Nakakatuwa talaga to si BP Sara no? Sa totoo lang. Talagang pagpalaban po ang mga Duterte, wala po makakapigil, no? Yun po, na-appreciate ko talaga yung ano niyan. Na-appreciate ko talaga yung ugali ng mga Duterte. Okay? Unahin na natin kung ano po yung nauna rito. Unahin na natin to si Igan Arnold M. Clavio. Alam nyo, matagal na natin binabanatan to si Igan dahil sausawero pero bumabanat sa Duterte. This time, pinupuri po natin dahil ang binanatan niya po yung 20 pesos. At ito po ay sinasabi niya na talagang ito ay pamumulitika lang. No? Basahin, mahaba po to pero mamimili na lang po tayo nang babasahin natin dito sa mga sinabi na ito ni Arnold Clavio. Ito po. Sabi ni Tilamsik ni Igan, politicians are the same all over. They promise to build bridges even when there are no rivers. Parang alam natin yung nagtayo. Daig kayo ni Pinoy. Ha? Pucha si Pinoy, talagang nagtayo ng tulay kahit walang ilog. Okay. Ang sinasabi po ni Igan Arnold Clavio dito, sabi niya po, no, Central Visayas ay isang administratibong rehiyon sa Pilipinas at kilala bilang Region 7. May 2 probinsya lamang, Cebu at Bohol. Gayun din ang 3 highly urbanized na lungsod, Cebu City, Lapu-Lapu at Mandawi. So lumalabas sa datos ng COMELEC, 4.7 rehistradong botante sa Central Visayas. Ang dami, no? 4.7 million. Ayan. Sa Cebu, mayroong 3.7 rehistradong botante. Ayan. Samantala, 3.2 million naman ang rehistradong botante sa Eastern Visayas para sa 2025. Ayan. Ang Leyte, ang pinakamayaman sa boto na probinsya, may 1.93 o 1.093 million na rehistrado. Ang rehiyon ay binubuo ng lalawigan ng Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Samar at Southern Leyte, ang highly urbanized na lungsod ng Tacloban City at ang nagsasariling lungsod na Ormoc City. Ang sentrong pangrehiyon nito ay ang lungsod ng Tacloban. Okay. Noong 2022, ang rehiyon ay mayroong 3.1 million rehistradong botante. Yan. Ang Western Visayas naman ay Region 6. Binubuo ng 6 na lalawigan. Yan. Ito po yung Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo at Negros Occidental. Mayroon 2 highly urbanized na lungsod, Bacolod at Iloilo City, kung saan ang huli nagsisilbing regional center. Ayon sa COMELEC, 5.026 ang rehistradong botante sa Western Visayas. Sa mahigit na 5 milyong botante na Negros Occidental, nakamataas na bilang na rehistradong botante, yan po. Kung susumahin ang kabuoang bilang, may 13 milyong botante ang Central Visayas,
Western Visayas, at Eastern Visayas. 13 million po, mahigit ang botante. Pero ayon sa Malacanang, wala itong halong politika. Yun daw pong pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Walang personalan. Yan po ang simpleng atake. At ang nakakatawa po kay Igan, meron po siya nito habang pong inaatake niya. Ayan. Visayas Region, 20 pesos na bigas. Ayan po, yung may indelible ink. So sa makatuwid mga kapatid, binabanatan po ni Igan na kalokohan po. No? Kalokohan po na walang kinalaman sa eleksyon itong pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Alam nyo, katulad po niyan, yung media hindi nyo po na solid dyan. Yung kung mga katulad lang po ni Igan, no? Kasi kahit papano, hindi naman po natin problema kay Igan yung talino eh. Matalino naman po si Igan, si Arnold Clavio. Yung pong mga matatalinong media, hindi po mauuto. Actually, hindi naman po talaga nauuto yung media. Alam naman po talaga nila yung sitwasyon. Alam po nating lahat na may talino. Yung may mga matalino, ha? Pati naman po yung mga BBM supporters, alam naman po nila na yung 20 pesos gagamitin lang naman sa politika. Eh. Kasi kung totoo pong 20 pesos yan, bakit magsasubsidize? So, ibig sabihin, hindi ko na ituloy, no? Talino naman si Arnold. Iba naman ang problema natin kay Arnold, di ba? May pagka-M. Ayan po yung problema natin kay Arnold. Hindi po yung talino. Putya, aangat ba yan sa GMA kung mahina-hina utak niyan? Hindi po matiis miski ng mga kakampi nilang media. Kakampi po nila yan, si Arnold Clavio. Hindi po matiis ng matitinong. Hindi naman pala matino si Arnold. Nang matatalino, yan. Nang matatalino, yung harap-harapan po panluloko. Di po ba? Eh di lalo na pag nagsalita na po yung mga taga-ABS-CBN, may matalino dyan eh. Yung Karina ba yun? Basta yung lagi nag-i-interview na ng Babara, yung bumara kay Tito Soto. Nakalimutan ko yung pangalan. Hindi siya tisay sa ABS-CBN. Yung pinagtatawanan niya si Tito Soto na nangangako kayo na hindi. Eh, dati na kayong senador, Carmina. O yun, si Carmina. Yan, sila Karen Davila, hindi rin po maniniwala yan, yung 20 pesos. Kaya po, ang problema nyo, baka mag-backfire sa inyo yan. Eh. Ngayon, wala. Kasi pangako nyo pa lang, eh, di ba? Bibili pa lang. Ang problema nyo yan, no? Pag nag-backfire po yan, kasi una, hindi nyo kaya buong Pilipinas. Lalo pong hindi buboto sa inyo yung Mindanao, lalo pong hindi buboto sa inyo yung mga Taga-Luzon. Biruin nyo ang priority nyo. Halatang halata eh. Maraming boto rito. Maski sila. Maski po yung mga Bisaya na bebentahan ninyo. Bibili ang mga yan. Bakit hindi? Wag po kayong hindi bibili, no? Pag may maganda po, pag pangit po bigas, pag hindi po makain ng tao, hindi po kayo dapat bumili. Pero kung maganda naman po, mukhang maganda po ang bigas dahil napahiya sila kay BP Sara. Kung maganda naman po ang bigas, bumili po kayo. Dahil yung ginagastos po dyan, wag po kayong mahiya. Pero din natin yan. Subsidize po yan ng gobyerno. Ibig sabihin, kaming mga Taga-Luzon, kayong mga Taga-Luzon, makinig kayo. Kayong mga Taga-Mindanao, at kayong mga hindi makakabili ng 20 pesos na bigas, tayo yung magbabayad para maging 20 pesos yung mga bigas na yan. Naintindihan nyo? Kaya magbabackfire sa kanila yan. Lalong hindi kayo iboboto ng mga Taga-Luzon. Hindi nyo na binentahan ng 20 pesos na bigas, pagbabayarin nyo pa sa binibenta nyong 20 pesos na bigas.
Kung hindi kayo makakabili, wag nyo iboto. Oh, bakit nyo iboboto? May programa tapos hindi kayo kasali. Anong uri ng pamahalaan yan? Discriminating. Discriminating po yan. Okay, punta na po tayo dito sa ibang balita. Natutuwa lang ako kasi yung mga katulad na tinitiyak ko sa inyo, si Karen Davila, bumibira din niya na simple. Pag hindi niya na matik, binibira niya rin. Si, kawawa sa kanya, si Auntie Claire. Ito po ang sabi ni Binay. Alam mo, Binay, kaya ka winning ngayon. Para kang si Chis Escudero nung hindi pa bumabanat. Hindi ka pinapansin. Maganda yung palakad yung mga Makati. Natutuwa sa inyo dahil maganda kayong magbigay sa tao, yung mga taga Makati. Okay lang kayo, di ba? Kasi hindi naman kayo bibigay. Pero kung ngayong bumabanat ka na kaya BP Sara nang walang kaabog-abog, hindi ka naman inaano. Nakita na ba si Jojo? Ito po sabi ni Abby Binay, iginiit ni Mayor Abby Binay na hindi pwedeng maantala ang pagbibigay ng tulong ng gobyerno para lamang iwasang masabihang namumulitika. Aniya, dapat kaagad nang ibigay ang anumang tulong dahil yun ang trabaho ng gobyerno. Ang hirap aniya ng posisyon ng pamahalaan at hindi malaman saan lulugar. Dahil tumulong na nga ito, pinipintasan pa rin. Giit pa ni Binay kung pamumulitika motibo ng programa, yung 20 pesos po, dapat sana'y inuna nila ang Mindanao at hindi ang Visayas. Tignan nyo na. Binabanatan na kagad. Binay, paalala ko lang sa'yo. Una, hindi ka naman daw nakikita sa Makati. Kulay lang. Biro lang. Sa kulay lang. Hindi, papaalala ko lang sa Binay. Wala pang binibenta. Magbebenta pa lang kayo. Ikalawa, anong pinipigil? Anong maantala? Sino ba pumipigil? Walang pumipigil. In fact, matagal na pong hinihintay ng taong bayan yung 20 pesos. Meron po ba kayo narinig na politiko na pumipigil dyan sa programa na 20 pesos? Walang pumipigil. Wala pong proyekto. Pinagbubulan nyo yung tao. Walang proyekto na 20 pesos. Ang huling narinig yung 20 pesos noong kampanya noong 2022. Ngayon na uli. Ngayong kampanya na ng 2025. Ano yan? Tuwing kampanya lang maririnig yung 20 pesos? Kung makapagsalita ka, parang may pumipigil eh. Huwag nyo nang iboto yung mga Binay. Nakakalusot sila, di ba? Dahil hindi bumibira. Ngayon, binibira nyo na yung mga Duterte. Hindi na dapat iboto yung... Hindi nga kayo nagpapakita. Biro lang, ha? Ito kasi mga to, alam mo, ipi-fake news ka nila eh. Sabihin, fake news ka. Kaya para po maliwanagan, sasabihin nyo, joke lang po, joke. Katulad nung very obvious naman na joke lang yung magpinsan si Claire tsaka si fake news daw. Malala na talaga to si Claire eh. Ibig sabihin, tuwing kampanya lang namin naririnig yung 20 pesos. Tapos sasabihin mo ngayon na dapat hindi maantala. Wala pong pumipigil. Wala po talagang proyekto. Naintindihan nyo? Binolan nyo na yung mga tao. Ngayon, binobolan nyo na naman. Nagsabi lang po ng totoo si BP Sara. Kahit naman po may 20 pesos, nagsabi na si Arnold Clavio. 13 million yung boto na kung makukuha nyo ron sa Western Visayas. Sabi ni Binay, bakit daw hindi inuna ang Mindanao kung talagang politika? Wala kayong makukuhang boto sa Mindanao dahil ang Mindanao naranasan nilang magkaroon ng Duterte, naranasan nilang magkaroon na sila ay mapansin ng national government. Ngayon, itsepwera na naman sila. Yung ginawa ninyong in-scratch ninyo, yung Mindanao Railways,
Kitang-kita po ng mga taga Mindanao yan. Meron ng proyekto, meron ng pondo, in-scratch ninyo ang Mindanao Railways. Alam po nila yan. Oh. Tapos sasabihin nyo, pagbentahan nyo lang sila ng 20 pesos na bigas, matutuwa na sila sa inyo. Utot nyo. Okay. Ito po ang nakakatuwa po kay BP Sara. Ako, si Sara Duterte, kaya kong makipag-away sa kanal. Ito po ay sinabi niya, no? Magpakita kasi kayo mga binay. Yan ang problema. Meron tayong senador, hindi nakikita sa Senado. Oy, biro lang. Sabihin nyo no, fake news. Ito po, sinabi po ito ni BP Sara dahil kinukwento niya nga na merong congressman na hindi niya naman kilala. Sabi ng kaibigan nila, may kaibigan silang taga Cebu, PI napapamura pa eh. Di ba? Hindi ko naman kilala yung PI na Sara Duterte niya, sabi daw ni Chua. PI ka rin, sabi ni BP Sara. Hindi mo nga kilala, bakit mo binabanatan? Yun yung problema eh. Wala kayong personal na galit, bakit mo siya pinipersonal? Ang hindi naisip ni Chua, no? Ang hindi nyo naisip, hindi naman kandidato si Sara ngayong 2025. Kayo ang kandidato. Nakita ko na yung ugali ni BP Sara. Talagang dinadayo niya. Ano sabi ni BP Sara? Kami mga taga Mindanao, sanay kami sa wala. Walang mawawala sa amin. Kaya kong makipag-away sa kanal. Ilulublob ka, Chua. Dinayo ka sa 3rd District ng Manila. Ilulublob ka. Kayo ba? Kaya nyo ba pumunta sa Davao? Yung mga antatapang, yung mga nagmamatapang na kumangantyaw sa mga Duterte, kaya nyo ba pumunta sa Davao para tirahin yung mga Duterte sa Davao mismo? O, yun yung pinapakita ni BP Sara. Dinayo ko kayo dito sa distrito mo. Dinayo kayo sa distrito para murahin ka sa sarili mong distrito. Hindi ko alam, hindi ako taga dyan sa Maynila. Kumusta ba dyan? Mananalo ba yung mananalo ba yung kalaban ni Chua dyan? Okay. Ang punto po, eto, hindi ko alam kung naroon si Amy kahapon. Wala, no? Hindi ko napanood eh. Sa ano lang eh. Wala ba si Amy Marcos? Baka napahiya na siya, no? Tsaka na-realize niya, grabe. Sabi siguro ni Amy Marcos, grabe to, tagilid si Chua. Sa survey si Abante, konti lang lamang ng binigyan ng app. Naroon ba? Wala. Wala si Amy, no? Alam nyo kung bakit? Na-realize ni Amy, hindi tatantanan ni BP Sara. Pag naging presidente si BP Sara, yan nga si Chua, oh. Tignan nyo, dinayo pa. Nakinikinita ko na kayong mga Marcoses, no? Romualdez. Nakinikinita ko na. Pag naging presidente na si BP Sara, re-resbakan talaga kayo. Hindi yung sa Chua, yung kay Chua. Yan, sana manalo, no? Manalo sana si Apple Nieto. Alam niyo po, siguro hindi alam nitong mga to na nananapak si Sara Duterte. Matapang lang daw dahil maraming bodyguard. Ewan natin. Ewan natin kung ganun lang yun. Okay.
Hindi ko po alam. Alam ko, kapatid yata nung mayor ni vice mayor nung mayor ngayon. Okay, punta na po tayo rito, no? Ang point ko lang, re-rest back si BP Sara eh. Kaya ngayon ginagawa na ng lahat. Ginagawa na lahat ng mga kalaban niya para pabagsakin siya. Kasi wala na po silang, kumbaga, subong-subo na po sila. Mawawala, matatapos po yung kanilang political career. No? Ngayon na lang, tignan nyo naman po kung gaano si BP Sara, talagang dinayo niya para ikampanya yung kalaban. Kalaban ni Valeriano, kalaban ni Chua, pinersonal niya. Talagang naiisip-isip ko lang, ano kaya mangyayari kay Romualdez, ano kaya mangyayari kay Bongbong Marcos. O, siguro hindi na matiis, hiyang-hiya siguro si Ay. Kaya kahapon wala. Hiyang-hiya siguro dahil, nung isang araw, grabe ang kantyaw talaga eh. Magpalit ka na ng apelyido mo. Ay, Romualdez rin nga pa. Romualdez ka rin nga pala. Kaya po ngayon, tinotodo na nila eh. Tingin ko, itotodo na nila kasi once na makalusot po si BP Sara dito, re-resbakan po talaga. Una, impeachment, pwede, di ba? Kung marami na po tayo, naku, maniwala po kayo, iba na po yung lagay sa baba. Nagbabaliktaran na po yung mga sa local. O, kasi mapapansin po ninyo yung mga local candidates. Talagang si BP Sara na eh. Magmanotok mo. Hindi na pwede. Galit din yata sa kanya si Manotok eh. Tinotodo na nila ngayon. Kasi babueltahan sila ni Sara Duterte. Yun yung gusto natin sa mga Duterte. Para kang yung matagal na inaapi tapos may kuya ka, may tatay ka na sino dito anak ka ng api sa'yo. Alam mo yun? Sino? O may ate ka na asan dyan? Turo mo sa akin. Parang nakikita natin yung pag-asa na hindi tayo laging ganito. Makakaahon tayo sa pagkakasadlak natin. Ayun yung mensahe ni BP Sara eh. Tapos talagang iba yung atake ni BP Sara. Wala nang pagkukunwari. Very symbolic yun. Tanggalin na nga natin yung logo ng Vice President at palitan natin ng President. Wala na pong walang ifs and buts, wala na pong awat, no? Si BP Sara, tatakbo ko. Dinideclare niya po yung pagtakbo niya sa 2028 para yung mga nag-aalangan, yung mga alanganin, yung mga subo na, wala na pong atrasan niya. Sila Kunggun, ito sila Ortega, yan sila Chua, lahat ng mga quadcom, hindi na sila makaka-atras eh, subong-subo na sila eh. Pero yung mga hindi pa masyado, no? Yung hindi nagpe-press con para siraan si BP Sara, yung mga yun yung hinihikayat ni BP Sara na bumaliktad sa kanyang mga deklarasyon na siya itatakbo. O mag-iisip yung mga yan, teka muna, presidente nga eh. Presidente pa nga yan eh. Paano pa pagkatapos ng 2025 at mas marami? Magbabaliktaran po yan. Maniwala po kayo. Babaliktad at lalo na yung mga congressman, baliktad. O personal talaga, di ba? Personal talaga yung atake niya eh. Dinayo kita, pati boses. Si boss, yung may boses ba na si Valeriano ba yun? Hindi ko hindi ko na pagre-rinig eh. Okay, dako na po tayo rito kay Juan Ponce Enrile. Sabi po, eto ang objective ni Juan Ponce Enrile, siraan si Digong, pero pabanguin si BBM. Pero baliktad po eh. Baliktad po yung nangyari. Ang nangyari po, pinupuri niya si Digong, nasisiraan niya ng di sinasadya si BBM. Basahin po natin. Sinabi ng mga supporters at admirers ni FPRRD na marami siyang pinagawa.
Di ba? Sinasabi natin, ang dami niyang pinagawa. Totoo ba yan? Ano sabi ni Enrile? Totoo yan. Anti-Claire. Si Enrile na nagsasabi. Totoo yan. Di ba? Ayan, nababanggit niya sila Asidre. Di ba? Asidre, Tingog Party List. Niyari yung mga yan. Tuloy natin. Sinabi ng mga supporters at admirers ni FPRRD na marami siyang pinagawa. Totoo yan. Si Enrile to, ha? Oh, di ba? Ang ganda nun. Marami raw pinagawa si Enrile. Totoo yan, sabi ni Enrile. Tuloy natin ang pagbabasa. At marami pa din ang hindi tapos at ginagawa pa hanggang ngayon. Totoo yan. Marami pong nagawa, natapos. Marami pa rin hindi natapos. Si Duterte, kakaiba sa lahat. Lahat ng hindi natapos, panahon pa ni Gloria, panahon pa ni Ramos, panahon pa ni Pinoy, tinapos niya. At ang dami niyang sinimulan at natapos. Marami pa rin siya nasimulan na hindi pa rin tapos. Sino nagsasalita? Tayo ba? Hindi, si Enrile. Tuloy natin. Pero ang question ay ito. Saan kinuha ni FPRRD ang pera na ginastos niya para magawa ang mga pinagawa niya? At yun, hindi tapos na pinapagawa niya. Sa buwis ba ng mamamayan? Hindi. Ha? Tama po, hindi. O saan? Inutang niya. Tama ba yun? Tama po yun. Karamihan sa aking kaalaman, yan sa kaalaman, ito po, karamihan, tapos ipinasok niya sa aking kaalaman. Dito, bibira na siya. Bibira na siya, no? Kasi pwede naman siyang mag-research At marirealize niya po na maraming proyekto si Tatay Digong, hindi naman po galing sa bansang sasabihin niya. Okay. Sa aking kaalaman, bakit sa iyong kaalaman lang open book naman na pwede mong i-research kung saan nagmula yung mga pondo ni Tatay Digong? Kasi bibira siya. Okay. Ay inutang sa China. Lahat po sila. Papansinin niyo po ngayon, lahat po China, China, China. Merong Trolan China, may mga banat na ngayon. Huwag iboto ang mga pro-China. Ayan po mga yan, wala pong kinalaman niya pagdating sa eleksyon. Hindi nyo nga masabi kung sino yung mga pro-China candidate. Bakit? Takot din sila. Ididemanda sila ng mga sasabihin nila pro-China. Tuloy natin. Si FPRRD ang gumastos, si BBM naman ang tagabayad. Ang galing Kaya kung tignan natin ang utang ng bawat naging presidente ng bansa natin, pinakamalaki ang inutang ni FPRRD. Pero sa mata at paniniwala ng kanyang taga-suporta at admirers, ay siya ang pinakasikat at pinakapopular na naging presidente ng Pilipinas. Maraming salamat po, dating Senate President Juan Ponce Enrile, sa maganda po ninyong mga sinabi kay Tatay Digong. Una, pinatunayan po ni Enrile na napakaraming nagawa ni Tatay Digong. Okay, ikalawa. Ayan po, totoo po yan. Napakarami nagawa at napakarami pang hindi natapos na dapat tinutuloy ni BBM. Pero bakit hindi maituloy-tuloy? Bakit walang napapatapos gaano sa mga tinutuloy na lang dapat? Tinatanggalan nga ng pondo. Meron kasing pondo dapat para sa mga right of way. Yun pa lang sa right of way. Eto muna. Bakit po siya may pinakamaraming nagawa? Ibig sabihin, ayaw po ba ng mga pangulo na makagawa? Gusto nila. Bakit po hindi? Kasi nga po, kaya po si Pangulong Duterte ang may pinakamaraming nagawa dahil diskarte ni Tatay Digong. Paano po yung diskarte? Lahat ba ng presidente gusto magkaroon ng maraming infrastructure? Opo. Dahil wala